Ang Pilipinas ay nahahati sa 82 mga probinsya at bawat isa ay may sariling natatanging kultura, tradisyon at kasaysayan. Ang mga probinsyang ito ay hinahati sa mga lungsod at munisipalidad at may ilang mga probinsya na wala pang mga lungsod. Kahit na walang lungsod, hindi ibig sabihin na mahirap ang isang probinsya dahil mayroon pa ring mga bayan o munisipalidad sa loob ng mga probinsya na maaring magpakita ng pag-unlad sa agrikultura, industriya, edukasyon, kultura at iba pang mga larangan. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng lungsod ang isang probinsya sa hinaharap basta't matugunan lamang ang mga kinakailangang kondisyon ng kagawaran para sa cityhood. Kaya't ating alamin ang mga probinsyang malapit ng magkaroon ng syudad. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 1. Abra. Ang Abra ay isang landlocked province na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas sa Cordillera Administrative Region. Ang pangunahing industriya sa Abra ay agrikultura kung saan ang palay, mais at tabako ang mga pangunahing tanim sa lalawigan. Ang Bangged ang kabisera nito na nagsisilbing pangkalakal at pampolitikang sentro ng lalawigan. Noong 2013, mayroong pagpupunyagi sa ika-16 Kongreso na magbigay ng cityhood status sa Bangged, ang kabisera ng Abra. Sinumite ni Abra Representative Maria Jocelyn Bernos ang isang resolusyon upang humiling ng pagsang-ayon mula sa Kongreso para sa proposal na ito. Kung maaprubahan ay magiging ikatlong lungsod sa Cordillera Region ang Bangged kasama ang Baguio at Tabuk. 2. Aklan. Ang probinsya ng Aklan ay matatagpuan sa kanlurang Visayas ng Pilipinas at ang kabisera nito ay ang Kalibo. May malaking posibilidad na maging component city ang Kalibo sa 2023 sa pamamagitan ng House Bill No. 4558. Ito ay inihain ni Congressman Carlito Marquez. Pero hindi nakapasa sa mga kinakailangang kondisyon tulad ng lawak ng lupa at populasyon sa unang aplikasyon ng bayan para maging lungsod. Kahit ng kabisera ng lalawigan ay nagsisilbing sentro ng kalakalan, komersyo at turismo at gobyerno, nananatili pa ring munisipalidad sa kasalukuyan ng Kalibo. 3. Camarines Norte. Ang Camarines Norte ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol na kilala sa kanyang magagandang mga beaches, talon at mga nature park. Ito ay mayaman din sa kultura at kasaysayan. Ang kabisera ng lalawigan ay ang bayan ng Daet na sentro ng kalakalan at isang pintuan patungo sa mga pasyalang lugar sa lalawigan. Ang LGU Daet ay sinusulong na maging lungsod, kaya lang ang cityhood requirements ay dapat may lawak na hindi bababa sa 100 square kilometers. Ang lawak ng Daet ay 46 square kilometers lamang. Kung magiging isang lungsod na ang Daet, magkakaroon ito ng karagdagang pondo para sa pag-unlad nito, kaya't mahalagang maabot ang layuning ito. Nangako ang LGU na gagawin ang lahat upang makamit ang pangarap na ito. 4. Biliran. Ang Biliran ay isang lalawigan sa rehiyon ng Silangang Visayas na binubuo ng isang pangunahing isla at ilang mga mas maliit na isla. Kilala ito sa kanyang mga natural na attractions tulad ng mga beaches, talon at hot spring. Ang Naval ang kabisera ng lalawigan at ang ekonomiya nito ay umaasa sa agrikultura, pangingisda at turismo. Ang anunsiyo ng LGU ng Naval ay nagpapahayag na natugunan na nila ang lahat ng mga kinakailangang kondisyon para sa pagkakaroon ng cityhood at handa na sila dito. Noong Pebrero 10, 2020, isang panukalang batas ang isinumite na naglalayong gawing component city ang Naval sa Biliran. Ang nasabing panukalang batas ay naghihintay pa rin ng aprobasyon mula sa komite ng pamahalaan. 5. Davao Occidental. Ang Davao Occidental ay isang lalawigan na matatagpuan sa timog na bahagi ng Pilipinas. Ang bagong lalawigan sa bansa na itinatag noong 2013. Ang kabisera ng lalawigan ay Malita, isang bayan na nagsisilbing pangunahing sentro ng ekonomiya kung saan ang agrikultura at pangingisda ang pangunahing industriya.
Kahit na ito ay isang maliit na bayan at malayo sa ibang malalaking urban centers sa paligid tulad ng Davao City, Digos at General Santos, malita pa rin ang pangunahing urban hub ng lalawigan. Sa kabila nito, dahil sa patuloy na paglago ng aktibidad sa bayan, inaasahan na sa mga darating na taon ay magiging unang component city ng lalawigan ang Malita. 6. Northern Samar. Ang Northern Samar ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Eastern Visayas. Kilala ang lalawigan sa mga magagandang mga beaches, isla at bundok, pati na rin sa kanilang makasaysayang kultura. Ang Katarman ang kabisera ng lugar at noong 2003 naantala ang aplikasyon ng bayan ng Katarman para sa cityhood dahil sa tumutol ang ilang opisyal at kailangan para matugunan ang mga kwalifikasyon para sa ganitong status. Pagkatapos nito ay mayroong panukalang isinumite upang gawing component city ng Northern Samar ang bayan ng Katarman. Ngunit hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa Committee on Local Government sa House of Representatives mula pa noong Hulyo 2010. 7. Occidental Mindoro. Ang Occidental Mindoro ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Mimaropa, sa baybayin ng isla ng Mindoro. Ang lalawigan ay may magkakaibang tanawin, kabilang ang mga matatarik na bundok, mga burol, lunti ang mga libis at magagandang mga dalampasigan. Ang kabisera ng lalawigan ay ang bayan ng San Jose. Ang local government ay nagpasa ng Resolution No. 0023 noong 2001 na humihiling ng pang-convert sa status sa syudad. Noong 2016, nag-file si Kongresista Josephine Ramirez Sato ng House Bill No. 2164 na layuning gawing component city ang San Jose. 8. Sarangani. Ang Sarangani ay isang lalawigan na matatagpuan sa timog na bahagi ng Pilipinas na kilala sa magagandang mga beaches, diverse marine life at sagana sa likas na yaman. Pinangalan ito sa Sarangani Bay, isang karagatan na nagbibigay kabuhayan sa mga mangingisda sa lugar. Dahil sa mayaman nitong kultura, magagandang tanawin at magiliw na mga tao, ang Sarangani ay isang sikat na destinasyon sa bansa. Ang bayan ng Alabel ang kabisera ng lalawigan. Noong Agosto 6, 2019, inihain ang House Bill No. 3494 para gawin ang Alabel bilang isang component city sa lalawigan ng Sarangani. Ang panukalang batas ay kasalukuyang nakabinbin sa komite. 9. Zamboanga Sibugay. Ang Zamboanga Sibugay ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Ito ay nabuo mula sa dating lalawigan ng Zamboanga del Sur noong 2001 at ang pinakabagong lalawigan sa Zamboanga Peninsula. Si Wilter W. Palma, isang dating miyembro ng House of Representatives, ay nanawagan na bigyan ng chartered city status ang bayan ng Ipil na isang first-class na bayan at kabisera ng lalawigan. Naniniwala si Palma na kailangan ng mag-upgrade ng bayan tungo sa city status upang mapabilis ang pag-unlad ng socio-economic sa lugar. Sinabi niya na wala pang component city ang lalawigan ng Zamboanga Sibugay. Ipinasa niya ang House Bill 3021 para may sakatuparan ang nasabing layunin. Narito ang ilan pang mga probinsya na walang lungsod. Maraming salamat po.